Sino to? Attorney Domingo Alidon? Alidon? Yes, Yes, sir. Mr. Alidon. Yes, Yeah, SP Escudero, good afternoon. yes, sir. Good afternoon. And Sir Senator Win Gatchalian and everyone. Si Attorney Domingo Lidon po, National President po ng DepEd National Employees Union with 58 members po ng ating union nationwide. 58,000. We have experienced this rationalization since more than decades ago. And our experience in Ratlan, sa umpisa maganda, but then there was no right full implementation. Under the law, Executive Order 366, after the implementation, 5 years after the implementation of that plan, it should be subjected for review. And such review never happened. Comes now, this supposed to be right sizing. Parang kami na naman nagangamba. Kasi ang problema sa RAT plan, yung sa implementation, hindi na po na-involve ang union sa implementation. Kung kaya't, pag late ng administrasyon ng DepEd, kanya-kanya na po, dagdag ng ASIC, dagdag ng USIC, dagdag ng mga opisina. Ganun po nangyayari every time na nagkakaroon ng Chiefs of Guard sa Department of Education. So kaya kami nga nangamba, gagawa naman tayo ng bago para hindi naman ma-implement ng maayos. At ako ay humahanga at pinapaturihan po natin ng ating presidente, ng ating Senado, dahil siya mismo nagsabi na ma-involve ang mga union organization dito sa paggawa ng tinatawag na right sizing. Right sizing nga ba ito? Kung mayroon tayong tinatawag na cost analysis benefit, kung ang purpose ay pagbabawas, I think that is not right sizing. Ang right sizing, totoong right sizing, kung maliit, papalakihin ayon sa mandate para magkaroon ng efficient public service ang isang ahensya. Hindi yung pagbabawas para lamang kumita at magkaroon ng kita, additional income, ang government. Now, sa DepEd, we have structural and organizational idiosyncrasies. Very peculiar po ang Department of Education. Una, because we have two kinds of employees. We have teaching employees, we have non-teaching employees. Kadalasan ang naririnig lang po natin, masusunod na, mas dito sa Senado, ay yung mga teachers lamang po. Kasi yung mga non-teaching po ay hindi naririnig. Kaya ako sabi ko, hindi ako uwi nang hindi makapagsalita. Ngayon po ito, para may pakita natin na mayroon mga counting boses ang non-teaching personnel ng Department of Education. We have more than 100,000 non-teaching personnel in the DepEd, and ours is more than of that number, ang members ng union. Kailangan masabi natin sa ating constituents na ito po ang ginagawa ng ating union. Now, we have this Department Order number 2, series of 2024. The above and immediate transfer of ancillary functions from teachers to non-teaching personnel. And about 50 ancillary functions that are immediately transferred to non-teaching personnel. And we have 2,000 more than schools, no? And in every school we have one or two non-teaching personnel admin. Bigyan mo yan ng functions na ancillary functions, hilo ang isang non-teaching personnel na yan. Marami na po nag-indicate na magre-resign sa Department of Education ng mga non-teaching personnel. Mapa sa probinsya, mapa dito sa Metro Manila, dahil sobra na po ang trabaho dahil sa agaran na paglipat ng ancillary functions. So the solution there is additional items. And 5,000 every year is not enough. If we are going to resolve that, I believe we have to
have more, create more items, at least baka pwede tayong times 2 times 3 ng 42,000 na yan na schools. Reasons, yung 50 ancillary functions na yan ay hindi magampunan ng current staff ngayon ng ating non-teaching personnel. Kung dati nga po ay hindi na kaya, mas more ngayon na nagdagdagan na po ng 50 ancillary functions. Yun po ang nirereklamo ngayon ng ating mga membro at kahit hindi membro ng mga non-teaching personnel. Attorney, ano bang isang ehemplo ng isa dun sa 50 na ancillary function na binabanggit niyo? Bigyan niyo po ako Isang ehemplo diyan yung school feeding. school School feeding po. feeding. Feeding, yung feeding program. Feeding program. Ancillary function yan. Opo, at yung po ay magluluto, magpapakain ng mga bata, magtitimbang ng mga bata, at Okay. canteens. Ano pa pong isang halimbawa? Hindi, para mag-idea po ako nung 50 ancillary na kailangan gawin ng isang tao. Teka. Kasi sa amin po, sa mga paaralan namin, ang gumagawa ng feeding, yung PTA, mga magulang, ibang halimbawa pa po para maunawaan lang po namin. Yan yung mga school feeding program, school nurse activities, property custodian, records, utility personnel. Ang dami ibig po, we will sabihin po submit ng- to you, Mr. Ano President. ibig sabihin ng utility personnel? Siya ang in charge ng utility? O siya yung gaganap sa tungkulin ng utility? Yes, Alin po yung yes doon? kasama po ito na gagampanan niya na over and above sa kanyang regular function. Alin po nga? Iso-supervise niya yung utility? O Siya siya yung mismo po, gaganap sir. sa tungkulin ng utility? Siya po mismo yung gagawa. Kasi wala po tayong mga utility items sa kadalasan sa ating schools. Security, wala rin po. Siya din yun. Kasama Sa mga schools, kasama sa schools. Superman. All around po yan, Mr. President. Kaya nga po sila tuliro, hilong-hilo. At saka ang nangyayari po ngayon, sir, mayroong cluster na schools kasi wala mang personnel. Clustering, iikutan niya yung mga schools and then sa kanya sariling pamasahe, additional cost, at natural, lumawak ang kanyang function, dumami ng schools na isa lang dati. Balikan ko po kayo, sir, ha? Habang hindi pa nadadagdagan, tanggalin na lang natin. Kasi maalis na rin naman, di naman kaya yung trabaho eh. Di lalong mapaparalyze yung operation po ng DepEd. Kaya anong gagawin nga natin? Sa atin po, dagdagan natin. Habang hindi pa nga po nadadagdagan, paano sila? Taste muna. Hindi po. Mayroon naman, in fairness sa DepEd, mayroon silang tinatawag ang management na authority to hire sa contract of service. Yeah. Yeah. Pero hindi enough. It's not enough. It's not enough talaga. Kaya nagrereklamo pa rin ang ating mga membro, ang ating mga non-teaching personnel nationwide. Ang recommendation, Mr. President, to really fast track creation of items for these schools. Point well taken, sir. Lahat naman tayo maraming gustong mapondohan pero wala, madamot ang DBM eh. Please continue, sir. Kulang nga daw kasi 1 each. Wala ka pang 1 each eh. Di ba? Wala ka pang 1 each eh. Ang 1 each kulang eh. Continue, sir. Other points. Yes po, Mr. President. Sa sa ganang pag-uunyon po dito sa rationalization, ang hinihiling po namin ay ma-represent ang bawat union
dito sa gagawing mga pagkilos at hindi lamang po siya tinatawag na observant pero meron din siyang pagkakataon na makaboto man lang. Hindi. Ibibigay po namin yon. Pero hindi lahat ng union. Hindi pwedeng lahat. Kaya nga po, di ba, may kinatawan eh. Opo, yung mga accredited po, Mr. President, Hindi po. tulad ng atin. Kung sino yung, tulad na pag-usapan kina, kung sino yung SENA, kung sino yung negotiating agent dun sa ahensyang yon, or nominated nila, siya po. Hindi lahat ng union na nandun sa ahensyang yon. Hindi po kakayat. Baka doon pa lang, doon na sila magdebate-debate pa eh. Isang kinatawan na lang, Opo, in our part kasi, Mr. President, iisa lang po ang union sa non-teaching personnel throughout DepEd. Kaya we are confident na wala namang iba kung hindi kami lang sa non-teaching personnel. actually sa totoo lang po tingin ko dito, kung may tatamaan ng right sizing, sa central office ng DepEd, hindi sa kada eskwelahan nationwide Kasi kulang ang personnel talaga dun eh. Kung magki-create pa nga ng non-teaching items, ulitin ko, sa mga paaralan din. Kasi baka ang bloated na bureaucracy, kung meron man, kadalasan sa mga central office po eh. Wala namang problema dyan, Mr. President. Basta yung sa schools, sa division schools, palaki natin yan kasi doon ang dumarami Talaga kasi ang servisyo. Nandun talaga yung bakbakan. Sa central office, dadaanan mo po yan ng proseso kung ano lang mandate. Wala Alam niyo tayong po, problema dyan. Alam niyo po, inayos namin yung Kapitolyo namin. Dinesenyo ko yung kada opisina. Yung pinakamaliit na opisina ang ginawa ko, yung Agriculture Department namin. Bakit? Lahat ho ng mistiso doon, pinalabas ko para mangitim sa ilalim ng araw dahil trabaho nila sa labas, di ba? Ba't ang puputi lahat? Wala, hindi trabaho ng mga taga-Department of Agriculture namin na nasa opisina lang sila. Trabaho nilang lumabas. Hindi nila kailangan ng malaking opisina. So, ganun din po yung sa mga central offices. Madalas, nandong karamihan at yung mga, maganda nga makita, Yusek Wong, ano ba yung item ng mga empleyado dyan sa central office ng DepEd? Tinan mo kung mga teacher pa yung mga item ng mga yan. Malamang teacher pa yung mga item yan eh. Na malamang sa malamang, na binunot, magaling yan, kunin mo, secretary, nandyan na, naiwan na, di ba? Malamang teacher pa yung mga item yan eh. It would be nice to see because at the end of the day, teachers should be inside the classroom. Mr. President, totoo yan. Dahil under Magna Carta po, yung mga ibang items doon ay categorized as teachers. Teaching related, special program specialist, at sila pa yung core, tagagawa po ng curriculum. Sila pa yung buhay ng DepEd. So it might be true na may teaching related sa central office. Pero dapat po yan, non-teaching item po yan. Teacher yung qualification, di ba yung QS, pero non-teaching item po dapat yon. Para yung teaching item nasa classroom. Pinag-uusapan niyo po kanina, yung mga contractor, hindi binibigyan ng sapat na paggalang at pagkilala, nasa MOE yung sweldo nila. Ganon din po siguro pagdating sa teacher, police at sundalo. Dapat yung trabaho ang ginagampanan nila, trabaho ng police, teacher at sundalo. Hindi trabaho ng secretary, ng messenger, sa parte nga ng mga sundalo, tagaluto pa minsan sa kampo. Kumuha tayo ng cook, hindi yung sundalo din yung nagluluto. Yes, But Mr. in President, Twitter- we agree po. We will, that's part of rationalization or optimization. Hopefully, we will be able to correct that. And bring all of those teachers with teaching items inside a classroom teaching students. That's one of the main objectives that Sa we should central be office having in po, this. Mr. President, we have at least 400 to 500 contract of service. There was at a time na mas marami yung contract of service kaysa sa permanent. Ngayon at least medyo naungusan na namin kasi continuous ang hiring po ng DepEd. Naungusan na po namin yung number. Mas marami na po kaming mga permanent. Kailan ngayon. lang ho yan? Last year, naungusan na namin. Pero there was a time, yung mga last 4 years ago, talaga naman, mas marami po yung mga contract of service. Sa central office ngayon, if we are going to abide the law on administrative code and even RA 9155, it only provides for ASECs and for USEC. Pero ngayon, di ko lang alam kung ilan sila. Well, I have no authority to count. Ilan nga ba, Asek Galban?
You have the authority to count and know. Count lang naman. Count lang naman eh. Ilang ASEC at USEC kayo ngayon? Let me count, sir. Ilan ang coterminous, ilan ang permanent? We have 12 USECs and 11 ASECs. Ilan ang permanent dun sa 12 at 11? Four, sir. 4 ang permanent na USEC, ilan ang permanent na ASEC? Yung seso. Four as well, sir. So, yung 8 co-term na USEC at saka yung 7 co-term na USEC na ASEC. Yes, sir. Saan ka doon, ASEC Dexter? I will confirm, sir, with the... Saan ka doon sa category yun? I believe I'm co-term, sir. Co-term ka rin? Yes, sir. Ngayon lang kay Secretary Angara? From the previous admin, sir. Banggitin mo naman yung pangalan ba? Danig that cannot be mentioned ka naman. Anong? From VP Secretary Sara po. So, co-term ka doon, carry over ka. Yes po. And then, pag incumbent USEC, ASEC ka, nagseso ka, magiging permanent ka ba? Hindi. Hindi ba ganun yan? No, Mr. Chair, because there has to be an item to be appointed Okay. permanent. So right now, there are only 4, yun sir, alam niyo na, 4 lang talaga ang permanenteng USEC, 4 din ang permanenteng ASEC. Only ang coterminous na ASEC. Subject, sir, to approval of the Office of the President and DBM. Okay. Okay. Hindi sa only. Okay. Oh, sir, nasagot yung tanong niya. Ano ba ang tanong niyo sa kanya? Habang I don't know, Mr. President, if that is covered by the plan sa right sizing, the third level. Because in every time, sir, na nagkakaroon ng change of administration, ay gano'n na lang po lagi nangyayari. Sir, for me, if you ask me, Yusek, certain departments should have career secretaries. Certain departments should have coterminous secretaries. Example, DILG, coterm yan, position of confidence, under sa kanya police, DND, DFA, di ba? But departments such as, and not because Senator Win is here, DSWD, DOH, DNR, these DepEd, di ba? DOTR, lalo na yung mga project ng DOTR extends to the 6-year term of a president, DPWH. These can be permanent secretaries eh. Karir na. Di ba para, and pagdating mo sa USEC, USEC for operations should be career, di ba? Or may certain USECs, di ba, na pwedeng career yun eh. May certain USECs lang na coterminous lang. Di ba? Para hindi na kailangan magdagdag ng USEC at ASEC. Kasi coterm naman yung USEC na yun eh. Coterm naman yung ASEC eh. Meaning in a perfect world, you can do that once you optimize rather. Third, are you done, Attorney Lidon? Mr. President, meron akong isang lihis na issue. Pero nandito na rin ako. Tungkol sa mga unions, sa mga SINA at saka sa collective negotiation agreement sa pondo. Pagkakataon ko rin kasi mga senador, sa pondo ng incentive na SINA, subject to savings. Wala kang savings, wala kang CNI incentive. Tama. Ngayon, kapag may savings ka, bababa namang performance rating mo. Kasi sabi ng DBM, bakit mayroon ka pang savings? Hindi maganda yung performance ng agency. Pag naubos naman savings, paganda naman performance mo, wala ka naman pang bayad sa CNA incentive. So, very ironic po, Mr. President. Tingin mo hindi nila sinadya yan? Parang ganun ata eh. Kasi there was a time, Mr. President, na yung CNA incentive ay GAA allocated. There was that time during Secretary Lapo sa DBM o bago pa siya dumating. 2 to 3 years ata yan. Kataon pa yung aming union noon, hindi pa accredited kaya hindi namin napakinabangan. Nang ma-accredit na po kami, saka naman ibinalik ng DBM. Hindi ko nila kung inisitin ng DBM yun. Kaya tinanggal yan sa GAA. Binalik ngayon sa savings. Ang aming pakiusap po, kami mga union, ay sana ibalik po sa GAA yung allocation ng payment for CN incentive.
para hindi na po Magkano po yun? ah, ang maximum po ay 30,000 per head. Pero kami, nabibigyan kami, ang pinakamataas pa lang namin ay 7,000 sa amin. Kasi walang savings, walang pondo. Pondo noon. Gado noon eh. 25,000? Sa Senate, 25 o Laki 30. nun, no? Pero malaki ho yun. Well, yun ang sa PSLMC ata yun, no? Yung cap na yan. Pero kami, never na, Mr. President, nakatanggap ng ganyang amount. Kasi di ba kung 3 milyon kanyo ang empleyado ng pamahalan, di ba sa kabuuan, times 30,000, every... Mr. gaano katagal President, po ba ang hindi Senate naman na ho lahat taon? ay ano. Every year, every year. Every year? Ang incentive every year. Magkano yun? 3,000 at 30,000 times 3 million. 9 ano? Mr. President, hindi ho lahat ay sakop ng ano, ng CNA incentive. Only those agencies na mayroong collective agreement. Opo. Ilan po ba yung agency na meron? Pag nagbigay tayo nito, di lahat magkakaroon na. Hindi po, Mr. President. Only those unions na mayroong agency na may accredited. Sa Senate, for example, mayroon. So pag hindi namin sila in-accredit, hindi namin walang ganon. Hindi. Civil service Hindi ho naman kayo accredited. pag hindi kayo nag-negotiate. Walang Tayo negotiation. makipag-negotiate ng management, wala din. Wala po. Hindi ho pwedeng mag-refuse kayo to negotiate, Mr. President. Kasi may... Mag-refuse, hindi ka pwede, busy lang. I think it's happening sa PNP ata. Kasi pumunta kami ng PSLIC, Mr. President. Parang ganun ata ang mga rason sa PNP. Busy lang. For how many kasi ako ay representative din doon ng PSLIC. Nakaharap namin yung PNP chief. Ay papalit-palit hanggang nawawala ang Di ba CNA. bawal mag-union ng PNP? Non-uniform. Hindi po. Non-uniform po is allowed. Non-uniform. Kaya kawawa din po sila. Hanggang ngayon wala silang CNA. Dahil yung rason na yan na busy, wala. Na hindi priority. Basta kami, meron kami dito. Palagpakan po natin Senado, may union po rito sa Senado. Yes. Any other points, Attorney Leon? Yes sir, yun lang ang mga importante sa amin and we hope ang aming panalangin sa mga susunod po ng mga hearing ay hindi po makalimutan ang DepEd National Employees Union na makonsulta sa ganito mga forum. We will try to finalize the bill with the help of Yusek Wong and we will give everyone a copy. May pakikuha na lang, ako ko, Mavic, Jane, kung sino yung email ng bawat isa para padala na lang. We have naman. Just O like hindi man, we send yung invite. So, saan natin pwedeng lagay sa website natin yung bill naman, makikita nyo naman sa website yung bill. Once ma-file namin, makikita nyo rin sa website yung bill. load naman natin. I-upload po namin. Pero papadalan pa rin namin kay by email. Yes, sir. Yes, thank you, Mr. Chair. Mike Maga, sir. Yes, sir. Tipseya. And the Kirino thing, by the way. Well, anticipating, sir, yung maapektuhan ng right sizing. Yung mga early to retire, no? Too young to retire, but apektado sila. So, say, 20 years old pumasok ng government, 35 years old labas, they can get JSIS lump sum, 18 months, then you wait for another 25 years for them to avail of the pension, okay? As compared to the one who had entered late in the government, say 45 years old lang, pumasok ng government, 15 years, age 60, apektado ng right sizing, automatic may pension siya kagad. So the length of time, the span of time that the JSIs had our contributions with them, as compared yung matagal na pong pumasok, bata pang pumasok, as compared to the one who entered the government service late, mabe-benefit niya kagad po ang kanyang pension for so short a time, 15 years lang, as compared to the one who entered government service, mag-aantay pa siya ng 25 years. Ang computation po ng pension nung nag-early retirement is at the time na nag-avail siya. But for the next 25 years, the same amount po marireceive niya upon arriving 60. Ang point po namin doon is that the value of money as computed 25 years earlier or before 60, hindi po nagtataas yan, Your Honor. Wala na pong halaga 25 years after na marireceive nyo na yung kanyang pension.
So what's the point of having a pension na hindi na po siya responsive dun sa needs 25 years after? Sir, ang problema ko, sir, I see your point. Okay, Problema thank you. ko lang doon is, kaya nga sinabi ng GSIS na 60 years lang magsisimula yung pension after mo makuha yung lump sum o ano man makukuha mo. Kasi ang estimate niya, mabubuhay ka na lang ilang taon na lang eh. Ngayon kung 35 years old ka, hindi, naka-pension ka na, pag mabuhay ka hanggang 85, 50 years sa magbabayad ng pension, hindi nakatumbas nun yung contribution. Meaning, yan ho yung epekto ha. Kaya ho, makukuha mo yung lump sum kung gusto mo, option mo yun. Pero hindi kayang magbayad po ng pension kasi ng ganong ka bata pa dahil ang haba. Yes. Hindi ho kakayanin at ang hirap i-compute no actuarial nun kung hanggang anong edad siya mabubuhay. Yes. Yes, Your Yun Honor. lang po yung Yes, I understand. However, andyan po sa kanila yung pera namin eh. Supposedly, no? Ini-invest din naman po yun ng GSIS eh. It earns money. It earns interest and dividends. So what happens to those dapat po na nasa amin Di na ba may option ka na, sorry, umalis na yung taga-GSIS. Di ba may option kang kunin na lahat at wala No, ka ng pension? no, sir. Lump sum lang, sir. 18 months pa lang pwede mo kunin. Because hindi ka pa retireable at talaga. Batang-bata ka pa eh. Ay, hindi pa pwede. No, yes. So you have to suffer, wait for another 5 years na wala kang trabaho? Supper, di mo lang makukuha. Hindi, sir. Pwede mo makuha pero you have to wait 25 years after. Which the values... Yes. Yeah. Yung money sir, wala ng value 25 years after eh. Yun. Ang sinasabi ni Yusek Wong, sir, hindi ka naman magre-retire ng 35, magtatrabaho ka pa rin. Kung hindi man sa gobyerno, sa pribadong Yeah. sektor. But affected sir yung agency, for example, ng yung right sizing, we're talking about right sizing. Yun ang point namin. Somehow sana ang GSIS could provide something like an incremental, silent incremental na value doon sa pera every year na hindi naman namin makukuha but it would magiging equivalent sana ng mga Gusto nyo kunin na lahat ng binigay nyo. No, not really. I understand, sir, the mutual fund, the insurance, it's just a matter of them having our money without us benefiting from it for the next 25 years, not even a single cent because na kinumpute nila ng 25 years earlier, ganun pa rin matatanggap namin at age 60 ng aming pension. But they already have the money. Kasi naka-base yun sa last salary niya. Gano'n ba yun? Yes, sir, that is correct. Last 3 months, last 3 years. Yun lang po, sir. Thank you. We will take it up. Thank you. We will take it up with GSIS. Pero baka IRR na po yan ha. Hindi na namin kakayaning malagay yung ganyang kakomplikadong Okay lang, sir. beneficio provision sa batas mismo. Yes, sir. But the point is, you have to anticipate a lot of questions and resentment from those who are going to be affected that are so young to retire. Thank you. Agree. Yes, sir. Point well taken. Other points? Yes, ma'am. You are Attorney Mary, Good afternoon, Mr. Chair. Attorney Mary Andevera from the League of Municipalities of the Yes, ma'am. Philippines. Sir, we understand that the bill encourages the LGUs to do the right sizing. po. enjoins is the Enjoin. word. Parang Enjoin mas ba? mabigat ng konti sa encourage. Sige. Sir, and given earlier that the body po acknowledges that LGUs varies in terms of the income class, in terms of their priority PPAs, programs and assessments. So, ang nangyari po kasi, dahil iba yung priority ni certain LGU for us sa municipalities, they want to create, halimbawa po, gusto nila ng digitization sa munisipyo nila. So they want to create offices na merong IT. But the problem po, and they want to give light to the Civil Service MC number 12 of 2022, and nandito din po ang ating CSC, is that meron po kasing sinasabi dito, this is about the establishment of the framework staffing patterns sa LGUs po. Ang sabi po, before daw po makakreate si certain LGU ng isang office, dapat po i-fill in po muna lahat ng mandatory offices. But the problem nga po, dahil nga iba-iba sila ng priorities, halimbawa po, minamandate na dapat meron kang tourism officer sa LGU nito, pero si LGU ay hindi niya trust si tourism, parang nasasayang lang daw po, based sa mga members namin, yung position na kine-create na yun, kasi nga, ang gusto nila ay sana ma-prioritize muna yung dito sa, like, pagbibigay,
halimbawa gusto nila mag-create ng peso office, gusto nila magkaroon ng mga IT position. So ayun po yung nagiging hindrance. If we look into the right sizing in a context that it is giving efficient services and creating jobs, parang ito pong CCSC, MC ay nagiging prohibition or hindrance for our LGUs to do the right sizing. So ayun lang po. I just really want to manifest this po. Thank you, Ma'am, SP. I assure you, given that I was a former governor, given that the current DILG secretary is a former governor as well, while I am here and while he is there, we will not allow the passage of any law that will require an LGU to create an additional office all over again. It's your call. It Thank should you, be sir. your decision. Hindi ko interest dagdagan pa yan. And while I'm here, I will implement that. Wala akong papayagang dagdag opisina by law, created by law sa mga local government units. You can create an office anyway, via an ordinance, using your own funds. Yes, sir. And also, I already contacted and agreed with Secretary Remulla to coordinate with DBM, COA, and Civil Service sa dami ng mga requirement na wala sa batas na kailangan gawin ng LGU at pirmahan ng local chief executive na hindi naman talaga dapat. I'll give you an example, Yusek Wong. And Sherwin is familiar with this too because he was mayor before. Bakit ba kailangan aprubahan ng DBM yung aming appropriation ordinance at hanggat hindi nyo inaaprubahan, hindi namin pwedeng gastusin. Pera namin yun eh. Hindi naman yung galing sa inyo, ira namin yon, locally generated sources namin yon, revenue namin yon. Buti sana kung galing sa LGSF nyo, edi sige. But what right do you have to approve it? I mean, you have no right, but still, COA requires it. Actually, No, it's a regulation. Mr. Chair, Senate President, it's from the local government code that requires us to do that Hindi. process. Hindi Yeah. To approve it, no. Mm. Not to approve it. I'm To sure. review, sir. To review. To review, but Mm. not to approve it. Meaning we submit it to you. Fine, you go through it. That's just for your information, but there is no word of approval. There is no requirement for approval. But the regulations, as I said, I think it's COA that required approval by DBM given the review provision in the local government code. It's not DBM that required it, to be fair. It was COA, I think. At saka yung mga required na pirmahan, nalala mo, daming pinipirmang mga ganyan, gagabundok yung kailangan pirman para mo nang awan, hindi naman namin alam yun. Meaning we should not be required to sign those documents anymore too. Again, that's part of ARTA actually, Secretary Perez. Yes. Bawat, hanggang ngayon, ako as Senate President, I sign all bidding documents. Hindi naman ako kasama sa back. Hindi ko naman nakakilala yung mga bidder, hindi ko naman sila kilala. Hindi naman ako yung nag-inspection kung dumating talaga yung in-order namin o hindi. But I'm required to sign it. At pa nagkademandahan, kasama pa ako sa demanda. Bata pa yung asawa ko, secretary, mahirap makulong. Baka paglaya ko, may ibang tsinelas na rin sa bahay. No, so I mean, you should review these things na totally unfair. We still have the representative of GSIS, I believe. Attorney, sir, can you comment on what was said earlier? Yung 35 years old, tinamaan dito, so hindi pa niya matatanggap yung pension niya, hawak niya yung pera niya, matatanggap niya yun pag 60 pa niya. So technically, hawak niya yung pera niya for 25 years. So can you look into any possible way that he can somehow benefit from it before 60? Aside from burial, pag namatay siya before 60? Di ba? Good afternoon, Mr. Sow. Yes, sir, please. Sorry, wala akong boses na. As is discussed by SBP Raquel earlier, pwede naman separation pay, no? But the pension will be given at the age of 60. So there, in the other benefits, cash surrender value, in case may insurance, life insurance. As of now, talagang 60 years old. No, sir, I'll give you an example. Ano bang estimated lifespan nyo ng Pilipino ngayon sa actuarial study nyo? Kaya 60 nyo bibigay. I have to check, 75? sir, but I think around that, 70, 77. Let's say kung 75 po, can you not give him the option to receive it for 15 years? Tapos na. Wala na siya matatanggap ng 60. Pero may cap.
Hindi tulad ng pag tinanggap niya ng 60 at umabot sa ng 80, edi 20 years sa may pensyon. Parang optional ba? Parang optional o lump sum option ba na he can decide to receive a pension at the age of 35 but only for 10 years, for example. Or gusto mo, hintayin mo na 60 pero hanggang mamatay ka. Option mo. Meaning, a choice. I think you're talking about the proposal in another bill, which is the lowering of the retirement age. Because of the discussions on actuarial life, impact on actuarial life, there were proposals that we might just give a lower retirement age, but with discounted retirement benefits. Meaning, if you retired at 56, you will get your pension and your retirement benefits, but not the 100% when you could have received it Yes, at the age of parang 60. ganun. Parang ganun. Right An now, sir, option for that, for those affected by this law, if this will become a law. that could be, Kasi hindi ganun kadami yun eh. At saka limited pa rin naman yan, sir, sa contribution niya, kung gaano katagal man yun, gaano kahaba man yun. that could be a possibility, sir. But in the other bill, in the lowering of early retirement bill, we are still conducting the actuarial effect on that discounted retirement benefits, Kindly look which into is it, a sir. compromise than the 100% if you lower it to 56. Pakitingnan po. Pwedeng option ho yun na hindi 100%. Hindi po ba? Parang binabagin na kanina. Pakitingnan po. Actually, dito sa right sizing bill, aside from GSS benefits, they will get another retirement benefit. Yes, no? yes, yes. And supposedly it should be the ordinary retirement benefits, no? If you reach 60, 65, no? That could be another option. Okay. Basta option lang, sir. Choice niya. Kung gusto niya 60 for life, yung pension, or earlier, pero cap. May period lang na matatanggap A niya. discounted amount. Discounted, yes. amount. Okay. Anything else? Senator Win? Yes, ma'am. Ma'am Angelica? Yes, Mr. Chair, from the League of Provinces. Yes, ma'am. I think you already raised this earlier, Mr. Chair. So kapag once we review the functions for the right sizing, medyo magkakaano eh. I think there's going to be a possible problem because it already came up during EO 138. Baka naman po yung ma-devolve hindi lang po functions. Ang nangyayari po baka pati PPAs ma-devolve, which is going to pose some problems for other LGU, especially po sa on the part of the municipalities. Mr. Chair, so I think there should be a provision there in the law. Ma'am, parang yung CTI, Attorney Ronquillo, di ba? CTI? Incumbent. Coterminous with incumbent. May cooperative officer ako na in-appoint lang siya, kinrate lang yung office dahil tumatakbong mayor yon. Ayaw patakbuhin ng dating governor, kaya kinratean siya ng opisina. Ngayon, nag-retire. Hindi ko na pinilipan. Considered abolished na yun. Yung position, CTI na nga. Biglang here comes a law from Congress requiring a province to create the position of cooperative officer. Takotak ng tinapano. Hassle talaga. Hindi ko tuloy na ang CTI. At hinahanapan naman ng DBM ng item para dun talaga. So ang ginagawa ko, yan yung unfilled position, sir. Hindi naman talaga namin kailangan. Sayang lang ang pera. So maglalagay ako ng item doon, pero unfilled position yon. Magiging savings ko ngayon yun. Hindi, savings yun. Pero kasi inaobligan nila ako maglagay ng item sa devolution order ni President Duterte. Ni-require din kami ng DBM, lagyan ng item lahat yun. Irrigation, agriculture, din ko ano. Nilagyan ko ng tig 50,000. In-approve naman ninyo. Hindi kasi, ang importante lang may bahay, may item. Pero savings din yun. Kasi paano naman namin gagastusan ng irrigation? Kulang na kulang ang pera ng probinsya. No, but I agree in a sense with the representatives of both the LMP and the League of Provinces. Can we include a provision also, Yusek Wong, in regard to other agencies and or LGUs that will adopt this? To what extent should they or can they follow or not follow it? So let's say a provision that can say, hindi pwedeng mas mababa dito yung benepisyo, kongreso man yan, judiciary man yan, kung ano man yan, pero pwedeng mas mataas. Something like that. Yung requirement on consultation, di ba, on
an impact assessment. These are non-bargainable requirements that have to be followed. Hindi pwedeng may sariling style yung mga ibang in-exempt natin. Kung gagawin man nila, dapat sundin nila yung mga prinsipyo na nakapaloob din dito. Something along those lines lang. They're not covered, but they should follow it if they will do it. Certain provisions if they will do it. They cannot go below, but they can go above. Yes, ma'am. Yeah, last Ma'am, point, siguro Senate mga President. ayaw niyo pang uwian yung mga asawa niyo, yung mga Last point na lang ho, ang concern ko ho ay ini-enjoin yung LGUs para sa right sizing. Mas stronger yan kaysa sa encourage. Ang problema ho ngayon, kanina nabanggit, di ba? Sa salary standardization, yung 6-class municipalities, Iba. no, they receive 35% less. So meron kang right sizing, meron kang mandanas na full devolution, tas may PS cap ka. So, ang concern ko talaga yung sa mga local government units na least ang qualification. Ibig sabihin, talagang mahirap. Yung parte nga nila sa MTA, maliit na di ba? Kaysa sa dun sa sabi ko nga, yung mga least class municipalities o LGUs, yung MTA share nila pambili ng bigas. Yung sa mga first class, pambili ng panghimagas. Ngayon, kung gusto mo ng devolution, tapos mayroon kang PS cap, paano nila ipopulfill yung sa devolution at dun sa kailangan nilang tao para magampanan yon kung meron kang PS cap? Yun ho yung difficulty. Kasi marami namang LGU, hindi nila kasalanan na nasa bulubundukin sila. Walang masyadong economic activity, maliit ang population. Ito yung mga basis, di ba, para dun sa pati income. So paano ho natin magkakaroon ng social justice dun sa mga LGUs na yon kung ganito yung sitwasyon nila? Sa local government code, may PS cap. Tapos bibigyan ka ng i-download sa iyo yung sa devolution, full devolution pa ang pinag-uusapan. So asan ho yung equity doon pagdating dito sa ano? Ang posisyon ho namin diyan, i-revisit yung PS cap. Ba't mo ba sinisiksik yung PS cap na yan na hindi naman base sa needs ng mga local government? Sasagutin ko po kayo, ma'am, kung bakit Kasi baka maubos sa PS yung pondo ng LGU at wala nang serbisyong mabigay sa tao. At may mga governor at mayor na gano'n Kaya essentially yung local government code dinevolve pero hindi ganun dinevolve pero hindi sa mga pinagkakatiwalaang lubusan. Yun ang parang impression Bakit? 20% development fund. 55% PS cap. Di ba may mga limitasyon Kasi nga iba't ibang gobernador, iba't ibang mayor, iba't ibang estilo at gusto. Yun yung mali sa pag-devolve ng agri at health Pag doktor, yung governor at mayor, focus sa health yan. Pag ranchero, mahilig sa pagtatanim at sa hayop, yung mayor-governor, focus din sa DA. Pag walang hilig doon, patay yung dalawang programang yan. Hindi, di ba? So, importanteng may limitasyon pa rin, may cap pa rin para hindi maubos sa tao. Kasi di ba para sigurado kang manalo, gawin mo empleyado lahat ng padre de pamilya ng malalaking pamilya. Wala ka ng talo. Baka doon maubos Naiikutan na nga ho yun sa pamamagitan ng yun ang rason kung bakit nilagay, isa sa mga rason siguro kung bakit nilagay ang JAW contractual sa MOE para hindi mabilang sa PS cap. Makakapag-hire pa rin sila. Isipin nyo yung pinalitan kong gobernador, 40 taon umupo yung pamilya nila, 40 years. Sa asawa, sa anak, sa uli. So lahat ng empleyado ho doon, tao na niya at kamag-anak ng mga kamag-anak niya Di ba? So paano ka naman makakagalaw? So hindi sa perfectong sistema. Pero tingin ko kailangan pa rin yung mga limitasyong yun Kailangan lang pagtugmain yung requirement halimbawa nga ng DOH sa mga hospital dun sa PS cap. Hindi makatarungan yun. Hindi realistic yun. Dapat kilalanin ng DOH din yun. Dapat kilalanin din ng Kongreso yung mga kinikreate naming mga opisina, hindi na covered ng PS cap yun. Tulad ng binanggit niyo po kanina, ma'am. But point well taken, but it's not a perfect system. We're still in the learning curve of how to run things properly in the part of the Philippine government.
Any other points? Ayaw niyo pa talaga umuwi? Tinan mo na talaga. Parang naaliw talaga kayo. Wala kayong pupuntahan, ano? Yes, sir. Parang ang tagal walang nagkonsulta sa inyo, ah. Wala nga po. Parang, Again po, si Manny Boclagon from Carig. sir, of courage. I remember. So ano po, siguro last na. Pag-reiterate din po, pinoint out nyo na po yung mga kulang sa sa bill itself. A bill as serious as this, kailangan talaga yung sufficient study at saka tong consultation as we can see. So, ang amin pong we still oppose this. We will protest it. Pero, you said so yourself na pwede din naman kaming mag-participate din sa kasi ganun nga, demokrasya. Sir, hindi lang pwede. You are enjoined to Ayan. participate. Okay po, sige. So instead, ang pinupush po namin bago po dito ay yung mapatupad yung national minimum wage na sa nakabubuhay na anta, sa mga regularization, at saka yung meron po kasing reforms din sa sa public sector unionism na Sir, bill. excuse me, pinasa ng Senado yung increase ng minimum wage. Doon kayo sa Kongreso mag-rally, wag dito. Dito pasado na eh. Okay po. Pero yun lang po, yung kumbaga instead, yung prioritization, yun po yung aming sanang... I think we passed the 100 across the board. It is passed the Senate early this year. So, baguhin niyo yung placard dito sa labas namin na iba. Wag niyo nang isama yun sa listahan. Mr. Chair, sa private sector yung 150 na across the board na increase. Yes, ma'am. Minimum Opo. wage. Opo. Pero nasa Constitution, living wage po eh. Hindi yung minimum wage. Kayo naman, ayaw niyo pa talaga umuwi habang debate ng living wage at minimum wage na Just yan. isang last na lang po, Senate Sasagutin President. din kita kung bakit ha. Ang assumption kasi ng Department of Labor at ng NSO, dalawa nagtatrabaho sa isang pamilya. Kaya ang minimum wage, pag dalawa nagtatrabaho sa isang pamilya daw, pag pinag-add mo yung dalawang minimum wage, equals living wage na daw. 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 Ang problema sa isang pamilya, minsan isa nga lang nagtatrabaho, part-time pa. So, pero assumption nga is, ang assumption nga is, dalawa nagtatrabaho sa isang pamilya. Kaya yung minimum wage ay magiging katumbas nun. Yun yung rason na binibigay nila sa mga sarili nila para makatulog sila sa gabi. Dalawa nagtatrabaho sa isang pamilya. Kaya living wage daw yung minimum wage. Mr. Pag President, tinaito mo. isa na lang hirit. Alam ho ninyo na kayo ay isa sa bumoto dun sa ratification ng ILO Convention 151. At ang Pilipinas ay nananatiling the first country in the Asia Pacific to have ratified that ILO Convention 151. Meron pong pending bill, yung Public Sector Labor Relations Board or Act, na sana po ay lubos-lubosin niya na po dahil nagkangkar ang Senate doon sa convention, ay maipasa naman po bago magtapos itong Congress period na to, yung labor relations that will implement ILO Convention 151 po. But maraming salamat kasi isa kayo sa very strong na tumindig doon noong 2017 when the Senate ratified that. No? 8 years pa lang pala eh. Ha? 8 years pa lang pala eh. Kaya nga po eh. Pero may obligasyon na po tayo dahil na-deposit na po yung instrument, Mr. President. Sana sa term nyo bilang Senate President ay maipasa na po ito. Lubos-lubusin na po ninyo yung suporta doon sa freedom of association sa public sector po. Sana po i-sponsor nyo na po at mabigyan ng priority. Bill, committee ni Senator Villanueva yan. Kung Committee on Labor yan. Nag-file na din po si Sen. Risa ng version po. Sa House po ay si Deputy Speaker Raymond Mendoza. Oo, tapos Makabayan Blanco. Ang pakiusap lang po namin kasi hindi lang monumento ipapatayo namin sa inyo kapag pumasa yun. Ma'am, wag. Ma'am, lahat ng may statue at monumento pinatay ah. Wag. Tingnan mo, lahat ng may monumento pinatay. Bonifacio, Rizal, Ninoy, di ba? Burial assistance ba? Wag. Tarpulin na lang. For the record, Mr. President, can we be assured of your support once the bill reach your desk? We will, ma'am,
This is my problem, ma'am. I'll be frank with you. I don't want to raise false hopes. Ayoko magpaasa. Mas malaking kasalanan para sa akin na magpaasa kesa prangkahin kayo ng sitwasyon. Nasa komite pa lang ito. Malamang hindi pa nagkakaroon na maski na isang pagdinig ito. Ang sesyon na lang po naming naiiwan bago matapos ang ika-19 na kongreso ay ilan tayo? To be exact, 12 plus 6, 18. 18 session days na lang po naiiwan sa amin. Mula January 13 hanggang February 2, Monday to Wednesday. Kahit mag-Thursday kami, hindi po bilang yon sa 18. So meron po kaming 12 sesyon bago mag-recess ang Senado at Kongreso para mangampanya sila. Kami ni Win, hindi, dahil hindi pa kami due mangampanya. Tapos magre-resume po ang Kongreso pagkatapos ng eleksyon sa May 20. Hanggang June 2 na lamang po. 6 na session days na lamang po yon. So sa kongresong ito, malabo po mapasa. Pero dahil 12 senador, mananatili pa naman. At 12 lamang ang mapapalitan. At yung iba ay nandito pa rin naman. Kung makakabalik sila, 7 Opo. kasi re-electionista. Opo. Pwede na naming simulan para hindi na ulitin pang muli yung magagawa namin ngayon pero hindi po matatapos. Sige Sila po. yung sabihin ko, hindi Sige. po namin kayang tapusin hanggat hindi na Sige hanggat po. itong kongresong ito. So we can accept that commitment. May 3 years Yes, pa ho kayo. Basta within your term po ay pumasa na po yun. Ma'am, ang term ko hanggang ano lang eh, ma'am, ang term ko kada araw pwede nila akong tanggalin. Pero senador ka pa. Ma'am, hindi lang nila ako pwedeng tanggalin pag walang sesyon. Kaya ngayon, hindi nila ako pwedeng tanggalin. Pero mula Lunes hanggang February 2, pwede na uli. Sige po. Pag nalampasan ko po yung February 2, hindi na nila ako pwedeng tanggalin naman. Sige po, Mr. Kita-kita President, na ulit. we will, mangungulit po kami sa inyo dahil alam namin yung Senado naman ay sumuporta dun sa ratification and concurrence. So, yun po yung tuntungan namin para ipursu to at sana po ay yung commitment ninyo na bibit-bitin nyo yung bill, yung Senate bill ho, ay Sige ma'am. Pero 8 taon pa lang naman pala eh. Okay lang. Kaya pa niyo mga 2 years. Di ba? Sige po. Bibigyan pansin na tututukan po namin pero hindi po kasi siya bahagi din sa priority o LEDAC bills na pinag-usapan ng Kongreso, ng Senado at ng Palasyo. Pero titignan po namin yung panukalang batas para may hearing man lang at nang masimula na yung proseso at nang hindi na namin kailangan ulitin pa yon sa susunod na Kongreso. sige ho, maraming salamat po. Okay, ma'am. Any other points? Win, you would like to say anything? Yusek Wong, may gusto ka bang sabihin bago ka nila gawa ng EPG? Baka may gusto ka pa idagdag. Nana? Sa muli, maraming salamat sa inyong oras at panahon at sa inyong mga panukala na malugod na tinanggap ng komite at gayon din ang inyong mga suggestion na tulad ng nakita nyo ay aming kinonsidera at isasama sa panukalang batas na pagdedebatihan sa plenaryo itong darating na muling pagbubukas ng Senado at ng Kongreso. Sa muli, maraming salamat po.